hinahango na tuwiran. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ano ang sakit at dusa mo na di mapapalaya ka? Anong hirap at sakit na kinamtan mo na di bibigay ng Ama ang kalayaan mo tao? Kaya halina, halina sa pagtungo mo sa dakong ito. Wag lamang mata mo ay gamitin sa kung anong makikita mo, kundi imulat mong totoo sa mga bagay na nilikha ng Ama at sa oras na ito kung papaanong nais na magkita mo ang kahiwagaan niya, itala mo sa isip mo ang mga salita niya, tanggapin mo siya sa puso mo at mararamdaman mong anak kang mahal niya. Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameniyahanam. Nekarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, inyong pakinggan ang mula kay Marcos. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro anila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumunod pa. Isa-isang napapangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Narinig ninyo? Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at ni David ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Sa makatwid, kung patay ang pananalig mo at pananampalataya sa Kanya, ay di Kanya totoong anak, sapagkat siya ay Diyos ng mga buhay sa pananampalataya at Diyos na may pag-asa na may muling pagkabuhay at bibihagin ang kanyang kaluluwa patungo sa kaharian niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino man ang napangasawa mo dito sa lupa, wala ka ng asawa doon. Sapagkat kayo'y kapwa anghel ng naturingan, kaya nga't dinadalisay kayo't nililinisan, sapagkat di kayo maaring pumaroon tulad ng mga anghel kung kayo'y marumi. Sapagkat
ang magkakasama roon ay iisa, ang pinag-isa ng Ama sa kanyang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang nananalig na may bagong buhay, gumagawa ng mabutit, nagsusumakit na makatupad sa kalooban ng Ama. Kaya siya ay anak niyang matatawag sapagkat siya ay tapat na sumasamba, kumikilala sa kanya sapagkat buhay ang pag-asa niya. Buhay ba, Ama? Kaya, kayo ba'y anak ng Ama? Kayo ba'y tuwirang anak niya? Jennifer, kumusta ka na? Sino naman ang, para ka namang ikinasal niyan? Kaya kahinipan ng dumero, hinahangin eka yung utak mo. Hindi ka hinahangin, anak. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong aking tinuturan. Ang bawat araw ay nagiging kapaki-pakinabang. Salamat, 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 sabi ng Ama. Salamat sa inyo, mga kapatid ko, sabi pala ng Kristo. Kapatid, sabi ng Ama, mga anak ko. Subalit, sabi rin ng Kristo, muli, mga anak ko, sapagkat ang Ama at ang Anak ay inisa sa Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matamo, Diyos Ama nating lahat. Kapag natanggap nyo, liwanag ng buhay, matatamo ninyo ay kasiyahan. Mahal ko kayo, tuwirang mahal ko, kaya't ang alay ko ay pawang totoo. Kung tatanggap kayo, mawawawaan nyo ang layon ko sa inyo. Salamat sa inyo, mga naririto, maging sa ibayong dagat na turingan. Walang maliw akong nagbibigay sa inyo ng alay, nag-aalay na totoo, pagkat ang nasa ko ay kamtin ninyo, ang nasa ng Amang may dulot sa inyo. Mahal na mahal ko, walang pasubaling, naghahandog ako ng marapat sa inyo, upang makamtan nyo ang bawat araw ay maging masaya kayo. Kaya't kung nanaisin ninyo aking alay, walang hindi sa inyo ganap mabubuksan. Saradong isipan sa kabanalan, magkakaroong ganap ng mawawaan. Bawat aral na sa inyo'y binibigay, tinuturong tuwiran, angkop sa inyong buhay. Mahal ko kayo, yan ang totoo, mahal na mahal ko, mga anak ko. Tuwirang handog ko ay ang katapatan, maging katotohanan. Kaya't pasubali ko, ano ang layon ko?
maging maligaya. Ganap ang puso mo. Huwag niyong dibdibin ang inyong buhay. Huwag niyong aralan ang di makatanggap. Huwag niyong pakinggan ang di sumusunod. Kung kayo'y nasa tamang paraan, gawin niyong marapat. Sa may tumanggap, makakantanggap kayo ng higit na marapat. Sa di nyo nababati, di nyo inaasahan, sa inyo ay kakamtan. Ano ang layon ko? Bakit gumamit ako ng kapwa niyo tao sa iba't ibang dako, sa iba't ibang paraan? Nagbibigay ako, nag-aalay ako ng marapat sa inyo. Mga aral ko'y dinaratal ko, binabahagi kong tuwiran sa inyo. Patotoo lamang na buhay aking espiritu dito sa mundo. Kaya halina kayo, mga anak kong tuwiran, samang naturingan. Pag nilayan nyo ang sa akin nasa, walang dilit iba, ang gamutin kayo sa pamamagitan ng aking mga aral, mga salita nagbibigay buhay. Halin na nga kayo, mga minamahal ko, ihanda niyong sarili niyo at tatamuhin niyo'y ako. Isuko ninyong ganap ang sariling sa inyo ay pahiram lamang upang kayo'y sidlan ng iba't ibang kasiyahan na tanging ang mapagmumulan ng iba't ibang talino na kaya niyang itanim, na iba't ibang bagay na kaya niyang ibigay upang magamit niyo bilang kayo'y mga tao mahal na mahal ko. Kayong lahat na tuwirang inialay ng Ama bilang mga katauhan. Kaya't walang nasa ko, kundi kayo'y bahaginan ko ng kung ano ang alay niya. Maipamigay ko sa inyo. Walang dilit iba, kundi espiritu na magpapatutuo na may Diyos Ama kayo. Tanging siya lamang sa inyo'y magbibigay ng tunay na liwanag sa buhay, sa buhay nasa inyo'y pahiram. Sumay
pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, habang nabubuhay, kayo'y magkaroon kakontentuhan, mga anak na minamahal. Nekaramaniyahan na. Nekaramaniyahan na. Nekaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lalo na sa mga lalaki, pinakamahirap akayin sa kabanalan. Sapagkat, anong sagot? Naku, tsaka na lang eka, mahirap magpakabanal. Anong sagot? Naku, ako eka ay marami pang gagawin yung pala sa sugalan lang ang punta. Naku, eka, wala akong oras kaya pala doon lang sa inuman ng dalhin ng katawan. Mga minamahal, kaya mapalad ang mga lalaki na nasumpungan ay ang liwanag ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Jennifer, gusto mo bang bumait si Crisanto? Ha? Gusto mong bumait? Ay, nako, kaya pala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. O, tingnan mo nga itong... Oh! Ba, huwag kang tutumba. Walang sasalo sa'yo. Sige. Oh, aba. Anong pangalan mo, anak? Ha? Peter. Fidel. Si Fidel. Eh, kung ikaw, anak, tingnan mo nga, nakikilaban ka sa paglaki ng puso mo, di ba? Oh. Pero, nandyan ka, minsan humihingal ka. Minsan, kala mo mamamatay ka na, napupugto ang hininga mo, no? Eh, palibasa, yung iba may pera. Ano? Pero mapalad ka, anak. Sapagkat, alam na alam mo na pinakikipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Pag hinuhospital ka ba, gumagaling ka, ay, huwag mo sasabihin yan, baka magalit sila. Pero totoo naman, ano? Kaya ka nga nandito, ano? Sa makatwid, mga minamahal, kung saan ka gustong pagalingin ng Ama, ibinibigay niya. Ay, kumusta ka na, anak? Tumayo ka nga. Purihin ang Ama. Halika nga dito. Ano iniinom mong gamot? Wala kang iniinom na gamot, pero hanggang ngayon buhay ka. Mabuti ka pa. Naku, Jennifer, mahal mo ba yan? O, hawakan mo kung mahal mo. Hawakan mo. Naku, ikaw mag-alaga niyan. O, sige, ayan. Paano ngayong paniniwalaan na kapag pinabayaan mo yung sakit mo, mamamatay ka? Pag hindi ka uminom ng gamot, pag hindi ka nagpa-opera, pag hindi ka gaya, pag hindi ka ganon. Naoperahan ka ba? Eh, ba't nawala ang laki ng tiyan mo? Dahil sa Ama ang malaki ang tiyan niya, napaliit, nagbalik sa normal na tiyan na. Ngayon, tao, ano ipaparatang mo? Kay Konstansyang ginamit ko na nakasakit ka. Kaya ngayon, pag nilayan ang dulot ko, bakit siya hanggang ngayon ay buhay? May masakit ba sa'yo?
Yan ang katotohanan. Kapag bubuhayin ka, tubig ni binabawal ng kapwa mo, ang ipapalagok ko sa'yo. Kaya, sino ngayon, tao, ang manggagamot nyo? Sa iba't ibang paraan, may binabahagi sa inyo. Subalit mapapalad ang abat walang kakayahan, pinagtibay nilagak ang buhay sa nagpahiram ng buhay. Upang may patotoo at katotohanan na kapag kumilos sa buhay mo, lahat ay magagawa, posible sa inyo. Kaya't ang nasa ko, magtibay kayo tao, sa pananalig na totoo, magising. Buhay bang Ama? Kaya, napakasimple ng paa mo. Eto nga, konektado, bituka, abdo, atay, lapay, pantog, bato. Hindi naapektuhan. Kumusta pag-ihi mo? Kumusta pagdumi mo? Oh, buhay ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, tandaan po ninyo, hindi lahat kayong naririto ay tatamuhin ang tinamo ng batang ito, sapagkat di lahat kayo'y nagpapakatotoo. Huwag kayong masaktan, pawang katotohanan lamang ang tinuran ko, sapagkat kung si Kunching lamang ang sa inyo'y tutunguhan, wala kayo dito. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, kung marunong lang magbalik lahat ng grasya'y binigay sa kanila, hindi kayo kakasya sa maliit na dambana. Subalit, di ko hinahanap yaon tao. Ang hinahanap ko'y masilayan ko, ang ginawaran ko'y nakakilala sa Ama ko. Subalit, ilan nga kaya ang nagpapakatotoo? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat. Yan. Alagaan mo yan, ha, Jennifer. Huwag mong bibitawan. Ganyan mang gamot ang Diyos. Eh, hindi yung, naku, eka, malaki puso mo. Pag hindi ka, eka, uminom ng gamot. At pag hindi, namatay na doon sa sinabi. Kung inatake, buhay po ba ang Diyos? Diba? Dapat nire-reverse psychologist mo yung iyong pasyente. Paano malaki na nga ang puso? Natakot, inatake doon. Naku, eka, pag hindi ka, eka, uminom ng gamot mo, mamamatay ka. Delikado, eka, ang laki ng puso mo. Dapat hanggang ngayon, buhay ka. Buhay ba ang Ama? Kung sasabihin ko pa yung iba, lalaban ka pa kaya? Ay, wag na. Baka di ka matulog. Buhay pa ang Diyos. Mami na mahal, ganyan lang ang buhay. O ano? Tutulog ka na. Pauwi kita. Alam niyo po, eto na po, magkukwento na ako, no? Aba, mga pasyente, wag po kayo magagalit, ano? Gusto mo ba, ikwento kita? Pinagalitan ko po yan sa adoration. Sabi ko, hoy, gusto mo ba anak, itiwalag na kita? Ay, po, Kunching, ba't titiwalag mo? Ang ibig sabihin
iiwanan ko na siya. Hindi ko na siya tatanggapin dito. Sasabihin ko, abay, manap ka na ng ibang manggagamot mo. Sabi ko, hoy anak, pag hindi ka nagtibay, hindi na kita tatanggapin dito. Bakit po? Bakit ko siya ginanon? Pinagalitan. Abay, sa tuwin na lang haharap. Hoy, kailangan sindakin kita. Ay, bakit? Alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi paglalambing. Ang Diyos po ay kung kailangang paluin ka, papaluin ka. Kung kailangang itulak ka, itutulak ka. Subalit ang pamamalo niya ay ang kanyang pamatok na may tatag at tibay. At itinutulak ka sa kabutihan, hindi sa kapahamakan. Buhay ba nga ba? Kaya kapag tinanggap mo siya at kinilala mo siya, mawawala yung agam-agam. Kaya ang nervous breakdown ay mamamatay. Mabubuhay ang disperensya mo sapagkat ikaw ay aasang walang karamdaman. Buhay ba nga ma? Alam niyo po, yung may nervous breakdown, parang may sakit yan sa puso. Tuk, 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 tuk. Natutulog ka sa lukuyan pag kumabog ang dibdib. Di ba ganun ka? Apoy po ba ang Diyos? Mga minamahal, alam niyo po, salamat sa Panginoon. Salamat po talaga. Kung hindi sa kalooban niya, ganyan manggamot ang Diyos. Ang Diyos gumagamot, wala. Sinasabi, guk, 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 guk. Laguin mo, kaya. Pagitin mo nila, mamamatay ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, subalit pakatandaan po ninyo, kailangan nyo ang doktor. Kaya lang pag yung doktor may nananakot sa iyo, sabihin mo, Doc, kaya ako nagpunta rito, nagpapagamot sa iyo, hindi para takutin mo ako. Paano po ka mo? Sa laki ng puso ko na rin, kung ako matatakot din ako makakatulog. Ba't di mo sabihin sa akin, may pag-asa ako. Ba't sasabihin mo, kung di ako mamamatay, ay, mali pala. Kung di ako inom ng gamot, patay ka. Ay, alam niyo po, nagme-maintenance ba kayo? Alam niyo, mayroon akong nakita Kasalukuyan ako naroon Naku, nagpa-presyon. Sabi niya, sabi nung nurse, 160/100. Naku, kataas po ng presyon nyo. Naku, kinuha yung bag. Tapos, uminom ng gamot. Hindi niya alam, nangungusap sa akin na espiritu. Uminom kahapon yan Sabi, tinanong nung hipag, ay, di ka ba uminom kahapon ng maintenance mo? Uminom naman. O, ba't di bumaba ka? Uminom. Sabi, yan ang pawang katotohanan, anak. Wag kayong sinungaling. Itaas nyo nga po yung nagme-maintenance ng inyong presyon. Taas. Hindi na ba tumataas ang presyon nyo? Ha? Hindi. Nung nagme-maintenance ka, ba't na-stroke ka? May maintenance ka? Hindi. Bago ka na-stroke. Hindi bumaabot. Upo ka muna. Tatanungin ko kayo, itaas nyo nga ang kamay ng nag-maintenance sa presyon. Hindi na ba tumataas ang presyon nyo? Ha? Tumataas. Ba't may maintenance ka? Ba't tumataas? Yan po ang sasabihin ko sa inyo. Walang makapagkokontrol ng presyon ng tao.
Ano po? Ang nagtataas ang presyon, dalawang klase yan. May tumataas ang presyon po na may sakit at tumataas ang presyon minsan sa mainit at galit. May po ba ang Diyos? May po ba ang Diyos? Oh. Kung ang alam mo, kaya tumataas ang presyon mo pag nagagalit ka tsaka mainit, aba di mo pag-aralan. Di mo pigilin ang sarili mo. Eh kung ang alam mo, kaya tumataas ang presyon mo, mataas ang kolesterol mo, mataas ang uric acid mo, mataas yung diabetes mo, mataas ang ano mo, at bara. Nako, mahabang gamutan yan. Subalit, sa Diyos mo, walang mahaba kapag kinilala mo at tinanggap siya. Bakit po sinabing mahabang gamutan? Sapagkat kapag tumaas na presyon mo, may maintenance ka na. Sinasabi sa'yo, o kailangan may maintenance ka everyday para makontrol ang pagtaas ng presyon. No comment po ako doon. Hindi ko po sasalansangin yun. Sapagkat yung mga hindi makaunawa, ichismis si Apo Kunching Eka, naninira ng doktor. Hindi po. Eto lang maliwanag na tinatanong sa inyo. Sa inyo bang iniinom na gamot? Kung kayo ay gumagaling, but maintenance? But maintenance? Control? Ha? Kaya nga bine-maintain mo para makontrol So bakit di makontrol? Kaya tinawag na maintenance for controlling yun, tama ba? For control. Para control yung pagtaas. Kaya sinasabi, maintenance. Where is the maintenance? Ay, eka. Masama yan. Baka tayo ay sabihin, naninira. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, paano po ba yan? Alam niyo po, tanggapin at hindi ninyo, eto doon, totoo doon. Sa ayaw nyo at sa gusto, kahit kayo ilang pong beses na pinagaling, kapag dumatal ang takdang mamamatay kayo, may dahilan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dahil hindi naman alam kung kailan ka mamamatay, pag nagkasakit ka, hahanapin mo paraan. Kung wala kang pera, sasabihin mo, kawawa ka, wala kang pera, hindi ka gagaling. Huwag. Kung kilala mo ang Ama, kahit wala kang pera, maaari kang gumaling kung bubuhayin ka pa. Kaya lamang po, paano yung mga hindi naniniwala sa herbal? Paano yung hindi naniniwala sa may ginagamit ang Diyos? Na hindi nag-aral, na maaari niyang sidlan ng katalinuhan para makapag-giging instrumento sa kagalingan ng tao. Paano po? Ganito na lang po para hindi kayo mahirapan. Kung gusto niyong doktor, tulong. Tulong. Doktor mo, Kristo mo. Buhay ba ang Diyos? Hindi yung pag sinabi lang, yun lang paniniwalaan mo. Pag sinabi sa'yo, naku, delikado, malaki ang puso mo. Pag pinabayaan mo yan, mamamatay ka. Lahat po ng tao naman talagang mamamatay. Tama po ba? Kaya lamang ang tinatawag na prolonged life, ginagawa ng kaparaanan, baka sakaling makuha pa doon para nang sa gayon ay mapahaba daw yung buhay. Subalit, walang nagpapahaba ng buhay kundi yan ang tinuturo po dito. Kaya kahit araw-araw minom ka ng gamot, sulong. Basta may pambili ka, sulong.
Basta may pambili ka, sulong. Kaya kung wala ka ng pambili, ewan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ano pa sasabihin ko? Wala ka ng pambili. Kaya, para hindi ka mahirapan, kilalanin mo yung magpapagaling sa'yo sa magandang pamamaraan at mabuting paraan. Buhay ba nga, ma? Ang katulad mo, minom ka rin ng gamot. Oh, kahit na uminom ka, tumataas pa rin ang kolesterol mo. O, di baga? Nasaan ang maintenance mo? Marunong ka sumagot, pero bawal yun. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal. Kaya ito po ang gawin ninyo. No? Bad cholesterol. Ano ang dahilan? Ba't nagkakaroon ng bad cholesterol? Sobrang pag-iisip, sobrang galit, sobrang minsan natitense, napipressure, ano po? Stress, yan. At saka yung sobrang masarap ang sipod sa samahan ng baka, balat ng manok, lechon na baboy, apetadang karne, alimasag na mataba, alimangong. Buhay po ba ang Diyos? Ay, bote ng Ama. Gawin niyo pong balanse. Hindi yung para kayong nagpunta sa handaan, eat all you can. Buhay po ba ang Diyos? Kailangan pag kumain ka ngayon ng karne, pag naman bukas karne uli. Bukas karne uli. Ano po magagawa kung di ako marunong kumain ng karne? Kaya kamukat-mukat mo. Nung chinek up yung over protein. Buhay ba ang Diyos? O ngayon, kumain na ng hamburger, kumain pa ng pizza pie. Kumain ng pizza pie, kumain pa ng creamer. Minom pala ng creamer. Ano pa? Ano pa po? Nako, bahala na kayo. Kaya alam nyo po, tingnan ninyo yung mga namumulot ng basura. Yung namumulot ng basura, walang cholesterol. Dito, kahit wala ka makitang oxygen, kapag kinakapos ka ng hininga, dahil na sagad na yung utak mo sa kakaisip at problema, pag tumawa ka, lumalabas yung hininga mo. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat, nare-relax ang isip mo, nakakalimot ka tao, kaya napapatawa ka ng Kristo, miya-miya, ay, gumana ang pakiramdam ko. Paano? Kaya lang sumikip ang dibdib mo sa galit mo. Wala ka naman pala sakit sa puso. Buhay ba ang Diyos? Na minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Akala niyo po ba mahal ang bayad kaya po kunching, kaya ginagawa ito? May nagbayad ba sa inyo? O kaya wag niyo sabihin pang-uuto ito. Kundi ito ay totoo, kung susunod kayo, pakikinabangan nyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, aba, ngayon lang ako kakain ng alimasag na yan, alimango, tsaka lechon. Bukas bibiling ko na yan, libre yan. Sige ka ako, pagsabay-sabayan mo. Buhay ba ang Diyos? Ako, mga minamahal, alam nyo po, ganito lang yan. Sabi nga po, ang buhay ay pinangangalagaan. Subalit, paano mo ba mapapangalagaan? Talaga pong napakahirap kontrolin. Napakahirap pong magtimpi sa pagkain. Lalo na kung talagang nakikita mo, takaw na takaw ka't sarap na sarap ka't paborito mo yan. Subalit, kapag alam nyo po, nasa iyo na ang Panginoon,
Nako, ang bibig mo parang mapait na malalasa mo yung ayaw ipakain sa'yo. Kaya lagi mong sabihin, Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking kakainin, huwag maging matakaw ang bibig ko. Eh, wala naman pong nananalangin na ganon, kaya hindi binibigay. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Mabuti si Tobit, kaya nabulag sa pagtulong sa kapwa niya. At sa kanyang kapaguran, nakatulog siya basa ang buhok niya at naiputan siya ng tae ng ibon. Eh dahil sa kabutihan, kaya siya nabulag, di siya pinabayaan ng ama. Eh paano kung nagkasakit ka dahil sa kasamaan mo? Pagagalingin ka ba niya? Kaya magsisi ka muna. Buhay po ba, Diyos? Kaya, tao. Saya po ba kayo? Kumusta na po ba kayo? Ang katiya. Pag nangangati ito, tuwan-tuwa na ako. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, o ikaw, alam niyo po sa totoo lang, teka muna, salamat sa Panginoon, binigay niya. Eh, tingnan niyo po yung butiki, tatlo magkakasunod. Tingnan niyo nga, pati butiki nakikinig. Buhay po ba ang Diyos? Okay, nagdadasal ang butiki. Mabuti pa nga po yung banal eh. Nasaan na ba tayo ngayon? Parang nawala. Alam niyo po, ganito lang yan. Lahat po ay mahirap gawin. Pag bilang tao ka, napakahirap pong gawin. Mahirap magpigil ng sarili. Magtimpi baga ng galit. Tsaka yung hinanakit. Tsaka yung pagdaramdam. Tsaka yung pag-iisip ng masama sa kapwa. Tsaka yung pagsiselos, pagkaingit, napakahirap kontrolin yan. Subalit, kaya nagpapakilala ang Kristo sa pamamagitan ng salita na tuwirang buhay at binuhay sa patnubay ng Espiritu Santo upang ang mahirap sa inyo, magaan ninyong magawa. Buhay ba ang Ama? Yan. Tingnan mo anak ko, kailangan ka niyan. Ang kalinga mo ang kailangan. Nakatulog ano? Sarap. Kaya, mamaya ikaw nakatabi niyan ha. Mamayang gabi ha. Ikaw natatabi dyan ano. O, Crisanto. Tapos uwi ka ng maaga ha. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tandaan po ninyo sa bawat araw. Kaya kung minsan di baling batang nag-aasawa yung anak mo, basta natatama lang ng asawa, minamahal siya, mahal siya, nabubuhay siya, binubuhay siya, kinakalinga siya, minamahal siya, at aarugain siya, no? Eh di bali na kahit 15 anyos lang, sige. Masaya ka ng magulang niya, di ba? Eh pero kahit tumanda ng 30, pagkatapos pinatanda mo na siya, tumanda na, pagkatating ng asawa, nako, kasarap patay noon, ano? Sabi ng magulang, buhay ba ang Diyos? Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kaya alam niyo po, binibigay niya lahat yan. Hilingin niyo po sa Kanya, walang hindi siya ibibigay. Nahihiling po lahat yan. Humiling po kayo sa Kanya at ibibigay niya. Kaya po, si Mother pa rin. Di ba akong magkwento? Hindi ka nahiya, ikukwento ka. Pag na, maraming chismosa ngayon Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, nahihiling talaga yan. Tingnan niyo po yung mga matagal na magnobyo, di po ba yung mga matagal na naging mag-boyfriend. Talagang naging nagmamahalan sila, nagkakasundo, nagkakaunawaan, kasi nagkahulihan na ng ugali bago sila nagpakasal. Subalit
minsan, mga mag-asawang bago lang, tapos nagmamadali baga. Talagang kung di matibay ang magulang na magpapatibay sa kanila, at di po ba, kung minsan may magulang na konsentidor, ano? Yung mali ng anak kinukonsinti, sa halip na itama, ituwid sila, ginagawa pang sulsulan yung anak, tuwan-tuwa pag hiniwalayan yung asawa. Ano? Wala na, kawawa na. Kaya mapalad po ang walang pinagkaiba sa pananampalataya pag nakilala mong ganap ang Diyos mo, ang sinasamba mo, habang nagluluwat, tumitibay, tumatatag ka sa pananalig sa Kanya. Kaya kayo pong lahat, magpakasal kayo sa Ama. Ibigay nyo ang sarili nyo. Palukog kayo sa Kanyang Espiritu para kayong binibelewhan pag kinakasal. Magpalukog kayo sa Kanyang Espiritu. Magpakasal kayo sa Kanyang Espiritu at kayo ay tuwirang. Malabay na pakpak niya sa inyo'y iyayakap, iyayapos sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kaya po, wow, verde. O, Jennifer, o. Subuhan kita. Tutulugin mo ng maaga yan, ha? Tagasang kayo? Saan sa Baliwag? Saan sa Tangos? Pagala. Malapit lang pala. Usap tayo, ha? Sige, usap kami, ha? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Ali, umangkin at tanggapin. Ay, kay buti. Oh.
Kunching may paborito. May paborito. O kayo kaya ang palumalit dito. Kayo gagawin kong paborito. Gusto niyo po? Kayo si Jennifer. At kayo ang bibigyan ko. Ano, Jennifer? Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap sa buhay po ng tao. Kung hindi ninyo gagawing araw-araw, ay isisiksik nyo sa isip nyo at pagsusumikapan nyong makilala ang mga banal na salita ng Diyos, mahihirapan po kayong makapagbagong buhay. At kung ano ka, wala kang tinatalikuran, wala kang sinusuko, sa paghahanap mo sa Panginoon, hindi nyo po makakamtan siya. Sa pagkilala mo sa Kanya, sa pagtanggap mo sa Kanya, kailangan may isuko ka. Kailangan may batahin ka. Kailangan may timpiin ka. Kailangan may ipag-alang-alang ka. Kapag wala po, mahihirapan nyong makikilala nyo siyang lubos. Subalit, kapag araw-araw mayroon kang isinusuko, mayroon kang sinasalang-alang, may binabata ka, may pinagtitimpian ka, hindi mo na mamalayan yung karampot mong kaalaman, ang karampot mong nakakamtan, ang bahagi niya sa iyong di mo alam, yaon pala'y lumalago, nagbubunga, sinisiksik niya ang mainam sa iyong buhay. Mga minamahal, subukan po ninyong gawin. At kapag hindi naganap sa buhay ninyo, sabihin ninyong sinungaling ka, Apo Kunching. Gawin po ninyong makipagtotoo at paging dapatin ninyong maging matapat sa inyong pagkilala, sa inyong pagtanggap, sa inyong pagsusuri sa Kanyang gawa't salita. Tandaan po ninyo, hindi magbabata ang mga nakasumpong na totoo sa Ama. Baybayin nyo ang istorya mula sa unang tipan at bagong tipan. Kung walang pakinabang at kung walang kakamtanang nakipagtotoo, wala na pong magsasakripisyo para sa Ama at Kristo. Subalit, sa sarili mo mismo, ikaw mismong makakatuklas, ikaw mismo sa sarili mong makakadama, ikaw sa sarili mo mismo ang magpapatotoo. Sa ginawa mo walang nasayang, sa ginawa mo walang hindi ka naging pakinabang. Palagay mo bilang isip at damdaming paiiralin ay mahirap, subalit gawin mong wag sa isip mo itala, gumawa ka at sa puso mo itanggapin. Walang mahirap. Sapagkat kung iisipin mo, hindi mo magagawa. Subalit tumalima ka na bukal sa puso mo, walang mahirap sa pagtupad. Sapagkat kung nadama mo na ang Diyos mo at kinilala mo ang Kristo mo, ang Kanyang Espiritong di mo nakikita, ang siyang kumikilos at nagbibigay sigla para sa bawat araw, tamasahin mo ang grasyang di mo malirip, yaon ay ang liwanag ng pag-iisip, ang pangunawa at ang pagsibol ng galak sa iyong kalooban, kaya't may tapang kang gawin ang dapat mong gawin, sapagkat alam mo, ang iyong sinukuan ay walang hanggan ang kapangyarihan. Subukan ninyo at kayo'y magsasabi, kapag naging totoo kayo, wala nga palang hindi bibigay ang Diyos mo, hindi ka man humiling, nakikita niya, batid niya ang iyong kailangan. Marami siyang kaparaanan kung papaano ang halaman ay napapasibol niyang iba't ibang uri ng gulay. Ang paraan sa buhay mo ay mapapasibol niya sa iba't ibang kaparaanan.
na kung papaano ang buhay mo ay nag-iisang katawan, mapapabuhay niyang lahat ng nararapat sa bawat organ mo para ikay maging galak na tumutupad. Mga minamahal, ang may dinig ay nakarinig, sapagkat ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay buhay na pag-ibig. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Halina, halina mga minamahal. Pagharian, tuwiran. Si Lovely Laban para makinabang ang dapat mong kanta.